Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat muli mga kapatid, mga kamanggagawa. Saan man tayo naroon, muli tayong magsama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. So isang maikling pahayag o video pa ang ating gagawin sa araw ito. Muli, ituloy natin yung ating pinag-aaralan. Last meeting, pinag-aralan natin yung Sin of Commission. Nasa episode 35 na po tayo ngayon mga kapatid. Medyo mahaba-haba na yung ating nararating. So bagamat tayo ay may mga trabaho, tayo ay wala sa ating sariling bansa, still meron tayong pagkakataong mag-aral muli ng salita ng Panginoon. So dagdagan natin yung ating pinag-aaralan. Nasa under pa rin tayo ng sin, yung ating pinag-uusapan o kasalanan. So, pinag-usapan natin last meeting saan at paano pa ba tayo nagkakasala. So, natakil natin yung sin of commission and sin of omission, yung hindi pagsunod o paglabag sa pinagbabawal ng Diyos at hindi pagsunod sa kanyang mga pinagagawa. So, nakita natin maraming pinagbabawal ang Diyos sa buhay ng mga tao. Pero dahil tayo ay lumalabag at patuloy nating ginagawa yung mga bagay na ayaw niyang pinagagawa, tayo po ay patuloy na nagkakasala sa ating Panginoon. So ano pa ba ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala? So merong iba pang dahilan. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, makikita natin yung mga reason kung bakit tayo ay nahuhulog sa pagkakasala. Sabi sa sulat ni James, chapter 4, verse 17, so ito po yung sinasabi, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ito ginagawa ay nagkakasala. So nakita natin, meron pala tayong pagkakataong magkasala. Kung meron tayong alam na dapat natin gawing mabuti tapos hindi natin ginagawa, tayo po ay nahuhulog sa kasalanan. Kaya nga sa ating mga pinag-aaralan, kung ang intensyon natin ay makaiwas tayo sa pagkakasala, so parang sinasabi rito, kung meron kang alam na dapat mong gawing mabuti, gawin natin. Kasi kung hindi natin ito ginagawa, tayo po ay patuloy na makakagawa ng kasalanan. Kaya nga kung for example, mabuti ang tumulong sa isang nangangailangan, then hindi natin ginawa, tayo po ay nagkakasala. So, ito po yung mga simpleng bagay. So, paano po yung mga bagay na importante, let's say, ang tanong sa atin, mabuti ba na pag-aralan ang salita ng Diyos? Sa iba, ito ay kahangalan dahil ang Espiritu ng Diyos ay wala sa kanila at hindi sila talaga naniniwala sa Diyos. Pero sa ating mga Kristiyano, tayo po ay naniniwala na mabuti ang mag-aral ng salita ng Diyos. Ngunit hindi natin ito ginagawa. Tayo po ay nagkakasala. So, bakit kailangan natin gawin ang mag-aral o patuloy na magsaliksik ng banal na kasulatan? So, mabuti po kasi ang nagiging impact ng nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga kung sa gusto nating maging makaiwas sa kasalanan, tulad ng klase ng kasalanan sinasabi ngayon. So, kung bibigyan natin ng pagkakataon, mag-isip tayo ng mga bagay na ano ba yung mga mabuti na hindi ko ginagawa. At isa na nga itong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kung mag-aaral kasi tayo ng salita ng Panginoon, tandaan natin ang binibigyan natin ng kaluguran ay yung may-ari ng salita ng binabasa natin, yung may-ari ng mga salita. Kung bibigyan natin ng magandang pananaw, ang Biblia kasi ay salita ng Diyos. Although na maraming nag-oppose dito, sabi ng iba, ito ay ginawa lang ng tao. So still, para sa atin, ito ay napakahalagang aklat na magagamit natin sa pagpaunlad ng ating pananampalataya,
pagkakaroon ng kaligtasan, at lalo higit doon sa pagkilala sa Diyos na sinasamba natin. Kaya kung hindi natin ito mapapag-aralan, hindi natin ito mapapagtuunan ng pansin na mabuti pala ang mag-aral ng salita ng Diyos, so marami tayong mamimiss na mga bagay na hindi natin nagagawa na dapat pala natin gawin. So sa pag-aaral ng banal na kasulatan, tinuturuan tayo dito na tayo ay magsisi sa kasalanan, tayo ay magpuri sa Diyos, tayo ay gumawa ng mabuti, tayo po ay manalig sa Kanya. So marami pong itinuturo ang banal na kasulatan, kaya nga kung hindi natin ito mabibigyan ng pansin na mabuti pala mag-aral nito, so pati yung pagkakaroon natin ng kaligtasan ay hindi natin makakamit. Kasi ang dulot po na nag-aaral ng banal na kasulatan ay nagkakaroon ng pananalig, nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga sa atin kung tayo ay may kaligtasan na, so tinuturuan din tayo ng banal na kasulatan kung paano tayo mamuhay bilang isang mananampalataya, isang Kristiyano. Kaya nga yung salita ng Diyos ay para sa lahat, mananampalataya ka man o hindi, ay kailangan mo ito dahil mabuti ang nag-aaral nito. Pero sabi nga ni James, kung alam mo na ito yung mabuti na dapat na mong gawin, ngunit hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. So, alam din natin na mabuti yung kumikilala sa Diyos. Subalit hindi natin siya sinusunod o kinikilala. Mabuti rin yung sampalataya natin siya, purihin natin siya, sambahin natin siya. Ngunit kung hindi natin ito ginagawa, ay tayo ay nagkakasala. Ang sabi ng marami, ba't kailangan siyang sambahin? So, para sa ating mga Kristiyano, so siya ay karapat-dapat na purihin at sambahin dahil siya yung lumikha ng lahat ng bagay, siya yung nagmimay-ari sa lahat ng bagay, siya yung makapangyarihan sa lahat, sa kanya galing yung ating buhay. Yung anuman meron tayo, sa kanya din ang galing. Kaya dapat siyang sambahin dahil siya yung provider and creator ng lahat ng bagay. Pero pag hindi natin to ginawa, hindi natin kinilala ang Diyos, para bang wala tayong pakialam kung sino yung lumikha sa atin. Para bang tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan na wala tayong kinikilalang Diyos. Kaya kung alam natin na mabuti ang kinalin siya, so meron ding benefits yung pagkilala sa Kanya. Bukod sa nakakaiwas tayo sa kasalanan, so nagkakaroon tayo ng pagkaalam, lalo higit sa pagkakaroon natin ng creator na Diyos. So ano yung mga benefits natin kapag nakilala natin ang Diyos? Malalaman natin na tayo ay nilikha niya and therefore magkakaroon po tayo ng kapakumbabaan sa ating sarili. At minsan sa hindi natin pagkilala sa Diyos, para bang pakiramdam natin tayo na yung superior, tayo na yung Diyos. Alam nating lahat. At ikaw yung nagmimiyari din ng lahat. So, minsan hindi natin namamalayan, tayo pala ay nakakasala pag hindi natin siya kinilala o hindi natin siya sinamba. So, maraming pagkakataon sa buhay natin na meron ka palang dapat na mabuting gawain, ngunit hindi natin ginagawa. So, maganda rin yung, mabuti rin yung meron tayong pinagkakatiwalaang Diyos. Tayo po ay nananalangin, then hindi naman tayo nananalangin. Alam mo mabuti yung magtiwala sa Diyos na sinasamba natin. Kaya nga kung alam natin mabuti ang nakikipag-usap sa Kanya or manalangin, then hindi natin ito ginagawa. Para bang hindi natin din siya kailangan. Parang magulang na ayaw natin kausapin. So, mga sample lang po yun ng mga mabuting gawain na dapat nating ginagawa. Yung mamuhay ka sa katotohanan, so isang mabuting gawain yan, and yet patuloy tayo sa paggawa ng kamalian. So, mga bagay na hindi natin namamalayan na tayo ay nagkakasala. So, alam ba natin na kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, alam ba natin na
tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kung hindi po tayo mag-aaral, hindi po natin ito matatagpuan. At hindi po natin malalaman na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nga kung tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, so meron siyang original design sa atin, yung paggawa ng mabuti. Kaya ngayon sa original design ng Panginoon sa atin, na gumawa tayo ng mabuti nung nilikha ng Diyos ang tao kasi nilikha lang siya para mamuhay sa katwiran at kabanalan. So, nilikha siya ayon sa kawangis ng Diyos at nilikha siya para sa mga mabubuting gawain. Kaya nga kung tayo ay hindi na gumagawa ng mga mabubuting bagay, tayo po ay nagkakasala. Ano po yung nilabag natin doon? Yung original design ng Diyos sa tao. Kasi hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging masama. Unang disenyo ng Diyos sa sangkatauhan para lang gumawa ng mabuti. Kaya nga sa atin, sa hindi natin pagkaalam ng mga bagay na ito, tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. So tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi mabuti. Kaya nga sa mga taong nakakilala sa Panginoon, mas pinipilit na lang ang mamuhay na sa katwiran at kabanalan. Kaya nga kung tayo alam natin, dapat pala doon ang ating pamumuhay, then hindi natin ginagawa. So tayo po ay nagkakasala. Kaya nga sa mga taong pinapaging banal ng Panginoon at hindi nila ito ginagawa, nagkakasala rin sila sa mga bagay na nagiging dahilan para yung kabanalan natin ay masira. So marami sa atin ngayon ang walang pakundangan sa pamumuhay ng kalaswaan, sa pamumuhay ng paninira, sa pamumuhay ng pakikipag-away. So ito po yung mga bagay na masama. Pero kung alam mo na bawal, masama pala yung paninira ng kapwa, alam mo rin na masama rin yung magnakaw, and then hindi mo ito ginagawa. Let's say, mabuti yung hindi nagnanakaw, mabuti yung hindi ninira, and then hindi natin ginagawa, tayo po ay nagkakasala. So, minsan, nagiging manhid tayo doon sa mga bagay na mabuti, para bang hindi natin nakikita ano may mga mabuting gawain. Kaya nga pag binigyan tayo ng exam ng Diyos at binigyan tayo ng 2 bond paper, at sinabi ng Panginoon sa atin, isulat po doon sa isang bond paper yung mga mabuting gawain, sa kabila naman bond paper ay yung masasamang gawain. Sa palagay nyo kaya, alin ang unang mapupuno? Siguro maunang mapuno doon yung mga gawain masama, kasi mas marami tayong alam na bagay na masama kaysa mabuti. Kaya nga dito, pinaalahanan tayo ni James na sabi, sa nakakalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ito ginagawa, ay nagkakasala. So mga kapatid, isang paalala ito ng Panginoon sa buhay natin na tayo palang mga tao ay nagkakasala sa hindi paggawa natin ng mabuti. Yung alam na nating mabuti, and yet hindi natin ginagawa, tayo po ay nagkakasala. So maraming example ng mga bagay na ito. Kaya nga sa atin, kung tayo ay nakakarinig ng salita ng Panginoon at i-apply natin yung kanyang salita sa buhay natin, yung mga mabuting dapat natin gawin na alam natin, so ginagawa na natin ngayon. So saan pa tayo nagkakasala? Sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng Hebreo, sa aklat ng Hebreo, chapter 3, verse 12, ang sabi rito, mga kapatid, ingatan niyo huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang naglalayo sa inyo sa Diyos ng buhay. So, minsan di natin namamalayan ang kawalan pala ng pananampalataya ay isang kasalanan. Kaya nga sa atin, ang kasalanan pala yung hindi ka maging mananampalataya. Kaya nga sa atin, sa mga nangyayari sa paligid natin, marami pa bang taong sumasampalataya talaga sa Diyos.
Marami pa bang taong naniniwala sa Diyos sa panahon natin ngayon? Kaya kung tayo ay hindi nananampalataya, ang sabi rito, ito yung dahilan kung bakit nalalayo ang Diyos sa atin o kung bakit tayo nalalayo sa Diyos. Ang kasalanan, ang dahilan ng paglayo ng tao sa Diyos ay ang kasalanan. Kaya nga, isa sa nagiging kasalanan ng sino man ay yung merong pusong masama. Yung ang wala nang ginawa kundi puro kasamaan na lang yung laman ng kanyang puso, puro karumihan na lang ang laman ng kanyang puso. Pag sinabing sino man sa inyo may pusong masama, kaya parang kung titingnan natin dito, ang lahat ng tao ay posibleng magkaroon ng masamang puso. Pag sinabing masamang puso, ito yung hindi pinamamahayan o hindi pinaninirahan ng kabutihan. Kaya nga sa laman ng puso natin, kung meron man 100% ang puso natin na laman, ilang porsyento kaya dyan sa puso natin na mabuti ang laman o hindi masama ang laman. Kaya nga kung bibigyan natin ng percentage ang puso natin, makikita natin sa bawat activity ng buhay natin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya nga mabibilang natin sa ating mga daliri yung mga mabuting bagay na lumalabas sa puso natin. At hindi lamang yun, yung magkaroon ka ng mawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. So marami pong hindi nananampalataya sa Diyos, pero kung titingnan natin, napaka-religyoso nila. They stick doon sa kanilang paniniwala, pero hindi sila sumusunod sa Diyos. Minsan, ang pananampalataya ng marami ay hindi nakatuon sa Diyos, kundi sa tradisyon, kundi sa relihiyon, kundi sa pamilya, o saan man bagay. Pero ang pananampalataya kasi dapat nakatuon sa Diyos. Kaya nga sabi sa Hebrew 11:6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya nga kung tayo ay mawawala ng pananampalataya sa Kanya, hindi tayo niya kalulugdan. At ang ibig sabihin, pag hindi ka kinalugdan, ay ito yung pagkawalay mo sa Kanya. At pag nawalay tayo sa Kanya, alam nating may kaparusahan ang sinumang na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin mga kapatid, kung tayo ay nananampalataya na ngayon, ito ba ay sa Diyos na buhay? So, in particular dito yung tinasabi dito, na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Bakit may kasamang buhay? Meron kasing Diyos na patay, yung Diyos-Diyosan na tinatawag. At karamihan sa sanlibutan, maraming tayong nakikita, na yung mga tao ay sa Diyos na hindi gumagalaw, nananampalataya. Sa Diyos na walang buhay. Kaya nga kung tayo yung mananampalataya at meron tayong pananampalataya, siguraduhin natin yung pananampalataya natin ay doon sa Diyos na buhay na siyang lumikha ng lahat ng bagay. So marami tayong sinasamba misan, marami tayong sinasampalatayanan. Pero ang Biblia ay maliwanag na gusto ng Diyos na kung mananampalataya tayo, sa Kanya lang, yung Diyos na buhay ang nag-uutos sa atin. Kasi yung mga tao minsan, nalilimutan nila na ang original na design ng tao sa Diyos ay para sambahin siya. So nilikha niya ang taong, tatandaan natin doon sa aklat ng mga awit, sabi, nilikha niya tayo para sambahin siya at purihin siya. Kaya nga kung tayo hindi mananalig, hindi natin siya kayang sambahin. At kung hindi rin tayo mananalig, hindi rin natin siya kayang purihin, pasalamatan, at lalo higit kilanlin. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, may pakikilala ng banal na kasulatan kasi kung sino yung tunay ng Diyos na dapat nating sinasamba. At ito lamang, aklat na ito, ang nagpapakilala sa Diyos na hindi natin nakikita. So, merong dalawang pagpapakilala ang Diyos sa sanlibutan. Una, ito yung tinatawag na general revelation. So, nagpakilala siya sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang creation, sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Kaya nga kung tayo ay hindi nakakilala sa Panginoon dahil hindi tayo nakarinig na salita niya,
So, merong paraan ang Diyos para makilala natin siya. Yung mga bagay na nilikha niya, yung mga bagay na kinreate niya ang siyang nagpapakilala na merong Diyos na makapangyarihan nang gumawa ng ganitong bagay. For example, yung araw, yung ulan, yung yung hangin, yung tubig, yung hayop, yung mga kagubatan, yung mga halaman. Ang Diyos lahat po ang gumawa niyan. Kaya pag di po tayo nanalig sa Kanya, tayo po ay nagkakasala. Kaya nga kung magsisimula tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, tinuturuan tayo din ng banal na kasulatan kung paano sumisibol ang pananalig natin sa Diyos. Sabi nga sa Romans 10:17, kaya nga't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya nga sa atin, kung gusto nating magkaroon ng pananampalataya sa ating Diyos na buhay, hayaan nating may magpakilala sa atin. Hayaan nating makarinig tayo ng mga aral na nagmumula sa Kanya. At yung mga aral na yan, nakasulat yan sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ko kanina, sa nakakaalam na mabuti mag-aral ng salita ng Diyos, ngunit hindi niya ito ginagawa, magkakasala ka. Kasi mamimiss out mo yung pananampalatayang totoo. Hindi ka, mamimiss natin kung sino yung tunay na Diyos na dapat nating sampalatayanan. Kaya nga ang Biblia ay puno po yan ng instruction, ng information para makilala natin ang Diyos na buhay. So, wag sana tayong mawalan ng pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya nga kung tayo ay may pananalig ngayon, tiyakin natin na ang pananampalatayang ito ay buhay na makapagliligtas. Meron pong pananampalatayang hindi makapagliligtas eh. Kaya yung pananampalatayang hindi nakatuon sa Diyos, wala pong kaligtasan yan. Pero kung ang pananampalataya natin nakatuon sa Diyos, ito po yung nagbubunsod sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi rin sa John chapter 3 verse 18, tingnan niyo yung mga taong hindi sumasampalataya. Sabi rito ni John, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So dito, sabi ni John, ay hindi hinahatulan ng Diyos ang hindi nahatulan ng parusa. Sabi, para bang walang parusa sa sino mang nananampalataya sa anak. So bakit nabanggit dito yung anak? Kasi nung time na ipinakilala ng anak ang Diyos o gusto niya magpakilala sa tao, sinugo niya yung kanyang bugtong na anak para makilala natin yung tunay na Diyos. Kaya nga, nung isinugo niya yung kanyang bugtong na anak, ang tawag sa kanya ay anak ng Diyos. Kaya nga sa atin dito, nung sinugo niya ang Panginoon dito sa ating Panginoong Hesus dito sa lupa, ang purpose niyan ay para makilala natin ang tunay na Diyos, makita natin ang Diyos sa kanyang katauhan, at lalo higit na makinig tayo sa Diyos. Kaya nga sabi sa Hebrew, nagsalita siya sa maraming panahon, sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit sa panahon ito, sinusugan niya kanyang anak. So, yung pagsasalita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng anak, yun yung dahilan ng kailangan natin manampalataya sa anak. Kaya nga kung tayo sasampalataya sa anak, ano ba yung dapat ko sampalatayanan sa anak? So, una, yung sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoon, sa teaching ng Panginoon. Pangalawa, doon sa kanyang utos na mga ipinagagawa sa atin. So, mahalaga kasi yung ginawa rin ng Panginoon na nag-set siya ng example paano tayo kalugdan ng ating Panginoon. Paano tayo mamuhay na kinalulugdan ng Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng Panginoon, so makakalakad tayo doon sa pananampalataya nais niyang nating ipagawa sa atin. Kaya nga kung tayo mananampalataya sa anak, so huwag nating kalimutan na ito yung inuutos ng Diyos sa atin na manampalataya tayo sa isinugo niya. Sabi niya ang Panginoong Hesus. Sino ba isinugo ng Panginoon? Di ba siya? Kaya nga, kung tayo mananampalataya sa anak,
hindi daw tayo hahatulang maparusahan. So maliwanag ang sinasabi ng Panginoon dito. Siya po ang nagsasalita rito, kaya nga, ngunit sabi nga, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Ngayon pa lang, may hatol na sa sino mang hindi sasampalataya sa anak. Kaya nga sa atin, kung tayo ay walang pananalig sa anak, at hindi tayo sumusunod sa anak, o hindi tayo kumikilala sa anak, ngayon pa lang may nakatakdang hatol sa bawat isa na sa atin. Kaya nga kung tayo ay naghahangad ng buhay na walang hanggan at ayaw mahatulan, so dito inuutusan tayong manalig ng Diyos. Kanino? Sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga kung tayo ay mananalig sa anak, sabi rito, hindi kanya hahatulan. So ang intention po nating lahat, kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, kung bakit tayo ay hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, ayaw makipag-away, nanalangin, nagdadasal, pumupunta sa simbahan, tumutulong sa kapwa. Kasi ang intention natin, huwag maparusahan kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero pag na-miss out natin yung pananampalataya at hindi tayo mananalig sa anak, so sabi rito, meron ng parusa tayong tatanggapin. Kahit gumawa ka pa ng mabuti, kahit gumawa ka pa ng magpagawa ka pa ng simbahan, kahit ikaw ay araw-araw na sa loob ng simbahan, hanggat hindi ka sumasampalataya sa anak, ang hatol ng Panginoon ay nasa bawat isa sa atin. Kaya nga ang paalala ng Panginoon dito sa atin ay manampalataya tayo sa isinugo niya. Kaya nga yung pagkawala ng pananalig sa Diyos na buhay, malaking problema po natin yan. At isang malaking kasalanan po yun. Kasi nga, ayaw ng Diyos na yung sasampalatayanan natin ay mga patay, mga hindi kumikilos. Kaya nga nung isinugo niya yung kanyang anak, buhay ang Panginoon nung siya nagpunta rito sa lupa. Siya ang nagpakilala sa Ama, siya ay sumunod sa Ama, ginawa niya lahat yung kalooban ng Ama. Kaya nga yung pagliligtas na ginawa ng Ama sa atin, sa sanlibutan, ay sinugo niya yung kanyang anak na para gumanap ng pagtubos sa bawat sa atin. Kaya kung tayo ay nananampalataya at tayo pumayag na tubusin ang ating Panginoon, so tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang Panginoon ay nangaral dito sa lupa nung sinugo siya ng ating Ama, na ang pangangaral niya ay tungkol sa pagkakaroon natin ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, na parito ako hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga masasama, para iligtas ito, o sa mga naliligaw para iligtas ito. So ang number one goal ng Panginoon pala sa atin ay iligtas niya tayo sa ating kasalanan. So therefore, marami sa ating ang nakagagawa ng kasalanan at nakakagawa ng anumang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon o labag sa ating Panginoon. So yun yung dahilan kung bakit kinakailangan nating alamin, mag-aral na paano ba tayo nagkakasala. So sa sino mang hindi na-admit na siya ay makasalanan, para bang sinasabi niya na hindi ko rin kailangan si Jesus na isinugo ng ating Panginoon, kaya hindi siya mananalig sa anak. Kaya nga sa atin, ang resulta pala ng hindi mo pananalig sa anak ay nagre-resulta rin ng pagkakaroon natin ng pride. Kasi kung hindi natin aaminin na tayo nagkakasala, hindi rin natin kailangan ng ating Panginoon sa buhay natin. So, ganun lang pala kasimple. Pag kailangan natin na tayo ay kailangan natin ng tagapagpatawad ng kasalanan, so ibig sabihin, inaamin natin na tayo ay makasalanan. At ang Panginoon ay nagpakilala na siya yung tagapagtubos ng kasalanan natin dahil siya yung ibinigay ng Ama. Sinugo siya ng Ama sa sanlibutan para maging hayin sa ikatutubos ng ating kasalanan. Kapag hindi po natin sinampalatayanan yon, so mananatili tayo sa pagkakasala. Kaya nga yung kasalanan
ay yung pagkawala ng pananampalataya sa Diyos na buhay. So mga kapatid, so sa dalawang uri ng kasalanan na nabanggit natin ngayon, na siguro meron tayong nagagawa dati na kasalanan na hindi natin namamalayan. Kasalanan pala yung alam nating mabuti, ngunit hindi natin ginagawa. Kasalanan din pala yung meron tayong pusong masama at walang pananampalataya. So mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkita-kita, tingnan natin yung mga nagiging resulta ng pagkakasala. Tingnan natin din yung sinasabi ng banal na kasulatan kung paano nagagalit ang Diyos sa mga taong makasalanan. So muli, pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at nawa ang kapurihan ay ibigay lagi natin sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Nawa yung pagpapala niya ang hilingin natin sa araw-araw nating pamumuhay. Hilingin natin na patuloy niya tayong ingatan at patuloy na samahan. Purihin natin lagi ang Panginoon, mga kapatid, at hanggang sa muli nating pagkita-kita. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po.